Bagong lahat, meron ng schedule para sa play-ins ang Golden State at itong Phoenix Suns. Sa April 15 ang Phoenix Suns para sa number 7 spot at either Clippers or Blazers ang makakatapat nila. Hindi na rin bababa sa number 8 ang Suns at nasa kanila ang home court advantage sa play-ins. Kung sino kasi ang makakakuha ng number 7, makakatapat nila ang San Antonio sa first round. Ang Clippers naman, kapag nanalo sila kontra sa next game nila sa Blazers, secure nila ang number 8 spot at twice to beat advantage. Makakatapat nila ang Suns sa play-ins at makakatapat naman ng Blazers ang Golden State. Kung manalo kasi ang Blazers sa kanilang game versus dito sa Clippers, kailangan naman manalo ng Clippers kontra sa Golden State dahil ang Blazers sunod nilang kalaban Sacramento Kings. Kapag nagtabla sa win-loss record at regular season series ang Blazers at Clippers based sa rule ng tiebreaker ang pagbabasihan dun, conference record. Hindi naman kasi magka-division yung dalawang team at may advantage doon ang Blazers kung ang pagbabasihan conference ranking, kaya must-win situation sa parehong team. Ang Warriors naman, winner take nothing ang senaryo. Number 10 spot sila at walang home court advantage sa play-ins. Either Clippers or Blazers ang makakatapat nila. Nakadepende kasi yon sa kakalabasan ng dalawang games na natitira para sa Clippers at Blazers. Mostly non-bearing games na rin sa Golden State. Meron pa silang 3 remaining games. 3.5 games ahead din naman ang Blazers kontra sa Golden State at hindi rin lalaro si Steph versus sa Lakers. No game ngayong season na merong Steph versus LeBron. Ipapahinga si Steph for next game sa Sacramento. Mas may bearing kasi yung laro ng Lakers kontra sa Golden State kumpara sa laro ng Warriors kontra sa Sacramento. Dahil yung game versus Lakers pwede kasing magdikta ng matchup sa gitna ng standing. Nasa Golden State kasi ang dilema kung gugustuhin nilang umabot ng playoff since marami silang mga player na merong injury sa kanilang roster. Dahil kung sakali na makasilat sila ng number 8 spot, Thunder ang makakatapat. Kung si Butler siguro hindi na injured tapos healthy si Steph pati si Porzingis, siguro naman masasabing bilog doon ang bola. Bilog din kasi yung bola na ginagamit sa lottery kaya magkakaroon ng chance na makakuha ng top pick yung Golden State. Sa senaryo ng Warriors ng winner take nothing, kung makapasok sila ng playoffs, mawawala ang 9% chance nilang makuha yung top 4 pick sa draft dahil papatak sila ng number 15 or 16, forfeited ang kanilang lottery pick. Winner mentality pa di umano si Draymond, Steph at Steve Kerr, kaso andun kasi ang chance na makakuha sila ng top pick sa isang draft class na maraming prospect. Halos same scenario sila ng Dallas noong nakaraang taon. Within 2 years, nasa retirement na si Steph at pwede pa silang makakuha ng isang top prospect na pwede nilang gamiting franchise player. Pwera na lang kung ang gugustuhin nilang franchise player si Golden Child. Kaya nasa Warriors ang dilema kung susubukan nilang pumasok ng playoffs na disgruntle ang lineup nila or makuha nila yung isa sa top pick pagdating ng June. Pareho lang din kasi ng dilema ang Blazers at Golden State dahil kung papasok ang Portland kahit number 8 sa standing, papasok ng playoffs, makakatapat nila ang OKC. Parang nakachamba naman ng panalo itong Blazers kontra sa Thunder. Chinek ko kasi yung mga trade dati at yung mga mock draft. Ito pala yung isang rason kung bakit ang dami nagtatank ngayon dahil madami mga draft picks na na-trade dati na ngayon palang nagte-take effect kung kailan maraming top prospect. Sabi nga ng Jazz, ito yung huling taon na magtatank sila. Sana naman. Ang Blazers kasi, ang first rounder nila nasa Bulls. Protected yun. Kapag pumasok ng playoffs ang Blazers, makukuha ng Bulls ang kanilang first rounder. Papatak yun ng number 15 or 16. Dalawang first rounder ang makukuha ng Bulls at franchise changing player ang pwede nilang makuha. Pero kung hindi papasok ang Blazers sa playoffs, mariretain nila ang kanilang first rounder at next year nila pwedeng ibigay kung saan sinabi ng mga analyst na hindi maganda yung draft class. Ang 2026 first rounder ng Portland, galing yun or naging part ng 2021 trade kay Markkanen mula Bulls papuntang Cavaliers kung saan sumali nun ang Portland para kay Derrick Jones. 5 taon na nakakaraan si Markkanen, ang tagal na sa Jazz, nakakuha pa ng malaking kontrata, ngayon taon pala magte-take effect. Kapag nagtapat ang Portland at Golden State at nanalo ang Warriors, mariretain ng Blazers ang kanilang pick pati position sa lottery.
Magkatabi lang ang Blazers at itong Warriors number 12 at number 11 kung sakali sa lottery at meron ding nasa 9% chance para sa top pick. Pero kapag nanalo ang Blazers at umabot pa sila ng top 8, makukuha naman ng Bulls yung kanilang first rounder. Sa pagitan din ng Clippers, Blazers at Warriors, ang Golden State ang tanging nasa win-win situation pa. Kapag nakapasok sila ng playoffs, makukuha pa rin naman nila ang top 15 or 16. Kapag nalaglag sila sa playoffs, pwede sila makakuha ng top pick. Pero pasok pa rin sila sa winner take nothing dahil kapag nanalo ang Blazers, mawawalan sila ng first rounder. Kapag nanalo ang Golden State, mawawalan sila ng rights na manalo ng top pick. Ang dalawang teams lang talaga na maghahabol sa playoffs ngayon, Suns at Clippers. Dahil ang Clippers kapag pumatak ng lottery, makukuha ng Thunder yung first rounder nila. Ang Suns naman susubukang ilayo ang kanilang first rounder dahil pwedeng makuha ng Wizards. Pero swap lang naman kasi yung sa Suns at sa Wizards. Yung sa Clippers, makukuha talaga ng Thunder.